Matindi ang away nila Gabriela at Waldo pagdating namin ng Cavite. Masasakit kasi ang mga salita ni Waldo sa amin. Pati sa akin, totoo lang dahil sa 2 araw lang ang paalam naming absent pero naging 3. Ayaw ni Gabriela na napapagalitan kaya't sinagot niya si Waldo. Tahimik lang si Jen pero sumama siya sa kapatid niyang si Gabriela noong mag-decide itong mag-alsabalutan na. Kasi marami palang utang ang mga magkapatid kay Waldo kaya't ang ginawa ni Waldo ay kinuha nito ang cellphones ng magkakapatid pati ang singsing ni Gabriela na mas marami palang utang kay Waldo. Walang nagawa ang magkapatid kundi ang ibigay ang mga yon kay Waldo dahil ipapakapitan daw sila ni Waldo. Kasi masyadong naging malupit si Waldo noong araw na yon. Palis na nga ang dalawa, bitbit ang mga gamit nila pero dakdak pa ng dakdak si Waldo. Narin din ang husto si Gabriela kaya't inupakan nito si Waldo. So nagkagulo hanggang sa pati si Jen ay nakisapak na rin. Bugbog sarado si Waldo noon at iniwan nila itong lupaypay at duguan ng nguso. Tinulungan ko si Waldo pero sinisi ko siya. Ang ginawa niya ay tumakbo siya sa pulis at pinablatter ang magkapatid. Kaso'y wala na rin nangyari dahil nakatakas na ang dalawa. Nagsisi ako dahil hindi ko man lang ipinagtanggol o natulungan ang magkapatid. Tinext ko pa nga si Jen pero naisip ko rin na ang katangahan ko dahil naalala kong kinumpis ka nga pala ni Waldo ang mga cellphones nila. Inisip ko na lang na mababasa rin ni Jen yon kapag nakabili siya ng CP at in-insert niya ang SIM card niya. Kaya lang ay wala siyang reply. Tuluyan na akong nawala ng contact sa kanila. Nawala na ako ng kaibigan na maaari kong mahingian ng tulong o advice, lalo na noong sumapit ang umagang kakaiba ang pakiramdam ko matapos akong magduwal. Sa mga babaeng katulad ko, ang pagduduwal sa umaga ay may masamang kahulugan. Bumili ako ng pitikit upang makumpirma. Halos manghina ako noong makita ko ang resulta. Positive. Buntis ako. Isinilang ko ang bata. Sumagi sa isipan ko ang magpa-abort pero hindi ko tinuloy. Isinilang ko ito at hinarap ko ang mga hamon sa buhay bilang isang dalagang nagbuntis at nanganak. Una sa mga magulang kong halos magtakwil sa akin. Si Papa, walang ibang itinuro kundi si Nelson. Si Nelson na gusto makipaghiwalay sa asawa dahil ako daw ang mahal niya at okay lang daw sa kanya kung naanakan ako ng iba. Hindi ko na pinansin si Nelson. Naisip kong tama na ang pagkakasalang nagawa ko sa pakikipag-siping sa iba. Hindi ko na dapat dagdagan pa ang kasalanan ko sa pamamagitan ng pagwasak ng pagsasama nilang mag-asawa. Inisip ko na lang siguro na tama nang alagaan ko ang baby ko at siya na lang ang makakatuwang ko sa aking pagtanda. Total ay naging napakabuti naman ni Waldo sa aming mag-ina. Halos siya na ang bumili ng gatas at diaper ng anak ko dahil ang gusto niya iipunin ko na lang ang kita ko para sa kinabukasan ng anak ko. May masamang nangyari din kasi kay Waldo kaya't nagkaroon siya ng mas malalim na pagpapahalaga sa kinabukasan. Na-inlove siya sa isang lalaki. Nabulag at hindi niya namalayang nawawala na halos lahat ng ipon niya. Nagkanda utang-utang na hanggang sa mapilitang isara ang isang parlor. Nagsama na lang kami sa isang parlor pero may nagtayo pa ng parlor sa tapat. Mas maganda, mas sosyal ang mga gamit. Dahil doon ay humina ang aming kita. May 3 silang bakla na beautician sa tapat at iba sila kung makairap sa amin. Yung 2 bakla nila ay ang lalaki ng katawan, parang mga dating kargador. Hanggang sa dumating din si Ofelia, isang baklang nag-apply bilang beautician. Hindi gaanong malaki ang katawan ni Ofelia, pero matitigas din ang mga muscle. Morena siya, kaya naman hindi bagay sa kanya ang kanyang mapulang lipstick at kulay pink na blush on.
Tinanggap siya ni Waldo para daw may ipantapat sa mga kargador na beautician sa tapat. Ang pagdating ni Ofelia ay nagdulot ng maraming tawa sa amin ni Waldo. Mahusay naman siyang maggupit, pero mas mahusay siyang magpatawa. Dati daw kasi siyang magsasaka. Marami siyang mga jokes at kapag nagsalita siya ng gay lingo ay hindi namin maintindihan. Sabi niya, ganun daw ang gay lingo sa Pangasinan. Sa kabila ng kabaliwan ni Ofelia ay napakabait din sa amin ni Waldo at maging sa anak ko. Kapag walang customer siya, ang nagkukusang mag-alaga kay Wendy, ang baby ko. Nasukat ko rin ang pagmamalasakit sa akin ni Ofelia nang mapaaway ako kay Romel, ang baklang mukhang kargador sa tapat ng parlor. Siya ang humarap kay Romel at pinatabi niya ako. Kaso ay umawat si Waldo. Huwag daw naming ibaba ang level namin sa mga kargador. Kaso noon ay nagsimula ng may mas masakit na kompetensya sa katapat na parlor. May siraan na kaya hindi na nawawala ang palitan ng mga maanghang na salita sa halos araw-araw. Ang masakit ay ako ang gustong-gusto ni Romel na awayin. Pati ang pagiging disgrasyada ko ay ipinuputak niya. Ang dami pa namang tao noong araw na yon na nagsisigaw siya. Tinawag niya akong pokpok. Nasaktan ako ng sobra noon at hindi na ako nagsalita. Pumasok na ako ng parlor at nagmukmok. Hindi ako pokpok pero ang katotohanan ay masakit. Disgrasyada akong babae. Babae ako, ano bang dapat kong gampanan sa daigdig na ating ginagalawan? Ang hangganan ko ba'y hanggang saan? Babae ako ba'y mayroong kapangyarihan? O ako'y isa lamang na bukal na pagkukunan ng pagmamahal? Nais kong lumipad na may sariling pag-uwi. Nais kong marating pangarap ng mabilis. Nais kong manguna sa mga mahaya para makita ang bagong umaga. Ngunit kailan ba gusto ko na? Ngayon na. Habang lumalaki ang anak ko ay nare-realize ko na hindi pwedeng wala kaming kasama. Bata pa ako at may itsura, kaya't hindi masama kung asamin ko ang magmahal muli. Dahil doon ay naisipan kong ayusin ang sarili ko at nagpaganda ulit, pero sablay ang mga tirada sa akin ni Ofelia. Hay nako, huwag ka nang kumerengkeng te ha, wala nang magkakagusto sa'yo. Kasi may Juna ka na. Ganito ang unang tirada niya sa akin noong utusan ko siyang ayusan niya ako. Ako na lang ang nagayos ng sarili ko noon, lalo na't pesta noon kaya't maraming mga customers at mga dayo. Noon din ay nagkaroon ng boxings ang mga bakla. At malaki ang prize, 10,000 sa mga mananalo pero kailangan bakla talaga. Sumali si Ofelia at ang unang nakalaban niya sa boxing ay si Romel. Gigil na gigil si Ofelia noon kay Romel na baklang brusko sa katapat naming parlor. Kaya noon nang maglaban sila sa ring ay kami man ni Waldo ay may panggigigil din. At tuwang-tuwa kami ni Waldo nung hindi man lang pina-score ni Ofelia sa Romel. Napakahusay ni Ofelia sa suntukan at sa tuwing tatama siya kay Romel ay napapahiyaw kami. Mura ng umura si Romel. Doong pangatlong round ay binugbog na siya ni Ofelia hanggang sa bumagsak na ng tuluyan si Romel. Natakot nga lang ako dahil duguan ang mukha niya at parang hindi na humihinga. Buti na lang at bumangon din kaso'y agad na umalma ang kampo ni Romel. Hila-hila nila si Kapitan at lumapit din si Ofelia sa kanila sa baba ng ring.
Doon ay malakas ulit ang dakdak ni Romel at dinuduro niya si Ofelia sa harap ng kapitan. Walang imik si Ofelia. Dahil doon ay hinila ko din si Waldo para tulungan namin si Ofelia, kaso'y umalis na si Ofelia sa harapan ng kapitan at lumapit sa amin. Niyaya na niya kaming umuwi. Pero kararating lang namin ay nag-impake na si Ofelia. Dumating na ang barangay tanod at pinatawag daw si Ofelia. Nangako si Ofelia na susunod sa barangay hall pero napansin kong hindi siya susunod dahil nakita kong nag-impake siya. Tinanong ko siya, "Basta, hindi na ako susunod sa barangay hall. Joey na lang ako." "Bakit nga? May kasalanan ka ba? Wala naman, di ba? Fair naman yung laban." Sabi ko pero niyakap ako ni Ofelia. Mahigpit at matagal. Bitbit niya ang kanyang malaking bag noong hagkan niya ako at si Baby Wendy. Hindi namin natigil ang pag-alis niya at dumating ulit ang tanod at si Waldo ang napilitang humarap sa kapitan. Naiwan ako sa parlor. Pagbalik ni Waldo, madaya daw ang laban. Hindi raw bakla si Ofelia. Yun ang complaint nila. Kwento ni Waldo. Anong klaseng complaint yun, Waldo? Bakla si Ofelia, baklang bakla. Sabi ko pero natigilan ako sa sagot ni Waldo. Parang tama sila Evie eh. Ako mula pagkabata bakla na ako kaya lang eh. Kung sino ang bakla at hindi sa totoo lang ay may duda nga ako kay Ofelia. Lalo na nung pinapanood ko siya sa boxing. Hindi siya bakla eh. Parang gusto ko maniwala na lalaki siya at parang may misteryo sa pagkatao niya. Ano namang misteryo? Nagpa-register siya sa boxing eh. Ang pinarehistro niyang pangalan ay iba sa pangalang sinabi niya sa akin. Yun din ang pangalan sa kanyang birth certificate at sedula. At naisip ko kung bakit siya tumakas na lang. Siyempre sa barangay hall ay hahanapan siya ng mga papeles. At kapag nangyari yun ay malalantad na kung sino talaga siya. Yun ang iniiwasan ni Ofelia. Kaya siya umiskierda na lang. But still, Evie, umalis siya at nag-iwan ng misteryo. Hindi natin siya kilala pero naging napakabuti niya sa atin, lalo na sa'yo. Hindi kaya may kinalaman siya sa iyong nakaraan? Okay, tumbukin ko na Evie ha, dahil masyado ako na-intriga sa kabaitan niya sa'yo at sa anak mo noong una pa lang. Hindi kaya hindi talaga siya bading at eto na, hindi kaya siya ang ama ng anak mo. Look at me, you may think you see who I really am, but you'll never know me. Every day, it's as if I play a part. Now I see, if I wear a mask, I can fool the world, but I cannot fool my heart. Oh, is that girl I see, staring straight back at me? When will my
Natigilan ako sa mga narinig kong duda at sa pantahan ni Waldo tungkol kay Ofelia. Noong may dumating na customer ay inasikaso ko ito at kasalukuyan ako nag-hot oil nang may dumating na isang bakla na ang parlor ay malapit sa barangay hall. Nagchika siya tungkol kay Ofelia at Romel. May video nga daw siya sa ginawang reklamo ni Romel noon pa lang matapos ang boxing. Patingin nga, sabi ko. Ipinakita naman niya sa akin ang video. Totoo lang ay nandun pa kami noong kunan niya ang video dahil katatapos lang ng boxing noon. Hiningi ko sa kanya ang video via Bluetooth. Paulit-ulit kong pinanood dahil pinagmasdan ko kung nang mabuti ang mukha ni Ofelia. Kung isa man siya sa mga kapatid o kamag-anak ni Gabriela at Jen. Makikilala naman siguro kahit na mahigit 2 taon na ang nakaraan mula noong una ko silang makita at makasama. Kaya lang ay talagang hindi ko matandaang nakasama ko na si Ofelia noon. Gayon pa man ay hindi ko rin talagang maialis sa sarili ko ang sumang-ayon kay Waldo sa mga sapantahan niya. Tama siya sa pagsasabing naging napakabuti ni Ofelia. Pati sa anak ko. Dahil dito ay miniskol ko ang sipi ni Ofelia. Sumapit ang gabi, kanina pang sarado ang parlor ngunit hindi ko makuha ang tulog ko. Miniskol ko ang number ni Ofelia pero hindi ito nag-ring. Unattended. Out of coverage area ang sinasabi ng operator. Narinig ko na lang ang malakas na hilik ni Waldo sa kabilang kwarto. Kahit anong gawin ko ay hindi ko makuha ang antok ko. Iniisip ko si Ofelia. Lumabas ako ng kwarto at binuksan ko pa ang ilang ilaw ng parlor at inon ko ang TV. Manonood na lang muna antok. Pag upo ko'y napansin kong may tao sa labas. Nasisilip kasi ang paa sa pintuan. Lumapit ako upang pakinggan kung may kasama siya o may kausap. Tahimik siya at tumakbang na ako pabalik sa upuan nang marinig kong magsalita siya. Pangalan kong sinambit niya at kinabahan ako. Boses ng lalaki ang narinig ko. Sino ka? Tanong ko. Si Ofelia. Sagot niya pero boses lalaki pa rin. Lala akong kinutuban noon pero hindi ko alam kung masama ang kutob na yon o hindi. Kung siya kasi si Ofelia at lalaki nga siya, gusto kong makita siya at makausap. Pero kung ibang tao siya at nagpapanggap na si Ofelia, ay delikado yon. Easy, buksan mo ang pinto. May sasabihin ako. Narinig kong sabi niya. Noong natimbrihan ko ng mabuti ang boses niya, kaya't kinuha ko ang susi at binuksan ko nga ang pintuan. Tumambad sa akin si Ofelia ngunit wala siyang makeup at bihis lalaki siya. Nagkatitigan kami at iba ang kabog ng dibdib ko na idinulot ng titigang yon. Nakikilala mo ba ako, Evie? Tanong niya. Sino ka? Ofelia, sino ka talaga? Ako si Goryo. Kapatid ako ni Gabriela at Jen. Want you to know I'm a man. Say the word and I'll say it again. Want you to know I'm a man you can depend upon. That's all I am. Wanted to show I'm a man.
Love Stories. Tugad!